is not a mistake, very well planned. Tama, yung kay Alan Peter Cayetano. Okay? Ito pa pag-usapan natin, mga kababayan. Loren Legarda. Nako po, mga ka-GPnatics, may nakita kong balita kanina, hindi lang pala tinanggal ng Assumption College of San Lorenzo, ito na, hindi na San Lazaro mga kababayan, ang litrato nitong si Loren Legarda. Bagkus mga kababayan, tuluyan na po itong inilagay sa basura. Nako Loren, hindi pa huli ang lahat para bumawi. Lumipat ka na sa minority para paalisin itong si Alan Peter Cayetano. Kaya-hiya ka na, lalong-lalo ngayon, wala ka ng dahilan para manatili sa majority. Lumabas na ang katotohanan na itong si Alan Peter Cayetano ay nagsisinungaling lamang. Ito yung balita hinggil sa bagay na yan, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Ito kasi 'di ba una binabatikos itong si Loren. Pinatikos ng mga student organization sa University of the Philippines College of Media and Communication Di ko napapakita. at Assumption College ang kanilang alumna na si Senator Loren Legarda. Matapos siyang sumapi sa grupo ng bagong Senate majority na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Correct. Inalis ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women kasunod ng panawagan ng Assumption College Student Council na tanggalin ito. Hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng larawan ni Legarda. Anila hindi sang-ayon sa paniniwala ng paaralan ang naging aksyon ni Legarda. Lalo't naghahanda na ang Senadong magsilbing impeachment court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Kaya yun, naalisin ka doon sa kanilang, 'di ba, mga kababayan, doon sa board nila ng empowered women. Ibig sabihin, pag inalis ka doon, hindi ka na empowered women or woman. Mga kababayan, isa ka ng tuta, isa ka ng basura. Naniniwala sila na ang Senate coup ay politically engineered para maantala o impluwensyahan umano ang pagdinig. Ayon naman sa UP Broadcasting Association, nangangahulugan na ang pabago-bagong pakikipag-alyansa ng mga politiko ay para lang maisalba ang kanilang pansariling interes. Correct. Anila, salungat sa mga prinsipyo ng isang taga-UP ang paninindigan ngayon ni Legarda. Hinamon nila ang senadora na pagnilayan ang kanyang naging desisyon at tiyaking maging independent ang Senado. Wait lang guys. Wait lang. Mukhang ayaw niya pang lumipat dito sa issue na to. Tanungin ko nga sino yung mga Bisaya dito na hindi DDS. Mga kababayan, type 1 kung sino yung mga Bisaya dito na hindi DDS. Gusto ko lang malaman Gusto ko malaman at kung pwede pakisabi na rin yung lugar ninyo. 'Di ba? 1 tapos yung lugar kung taga saan po kayo. Yung mga Bisayang hindi DDS. Okay? Mga ka-GPnatics, gusto ko lang malaman kasi hindi kayo makaget over. Hindi, gusto ko lang talaga malaman, guys. Kakatuwaan lang, sino yung mga Bisaya dito? Very proud Bisaya, type 1, at yung lugar. Okay? So, si Ma'am Corazon Doyogan, Pinky M.A., si Ree, Banji Asay, Davao. Pakilagay, 1 tapos yung lugar ninyo para alam ko. Manoy Taruk 1, Mads Negros, 1 Western Samar, si Dami Perez, Corazon Doyogan, Bukidnon, Pink M.A. Antipolo na ngayon, okay. Manuel Estratorza, tama ba? 1 Cebu. Marian Reyes, 1 Samar, hindi Davao, okay. Oo, Ma'am Gina, 1. Ang Hilita Arbon, 1 Negros, Dumaguete. Banji Asay, 1 Samar and Cebu. Tara Bruce, Laguna. Hindi naman Mindanao yan, pero 1 ka, okay? So, ibig sabihin, si Tara Bruce ay Bisaya din. Taga Laguna nga lang. Divine Joy, Tilapia, Siliga. 1 Western Samar, si Dami Perez. Sambuanga del Sur, si Peli Kainglet. Dami Bisaya. Josephine Parin, 1 Northern Samar. Gina 31 City of Iloilo. Okay? Davao, pero nasa Antipolo ngayon si Pinky M.A. Si Mirna, taga Sambuanga del Norte. Okay? Si Myra Fe,
Rojas City, Bacolod, Almira, Arandilla, hindi DDS, Iligan City, okay, so 1. Waray, Sara Mardita, Eastern Samar. Tangina, hirap magsalita. Sabi ni Narlino Pigon, 1 Masbate. Albert LB, 1 Isabela. So Bisaya din, taga Isabela lang. Saan Isabela to? Norte o Isabela Basilan? 1 Negros, Hazel, Gemma Agogo, Rosalie, Waraynon Samar, 1 Cebu, Lunito Ganuhay, Mark Cruz Rosel, Zamboanga. Naku, talaga mga kababayan. Bisaya, naku, proud na proud po ako sa inyo. Hindi kayo DDS, no? Hindi kayo DDS, ibig sabihin pro-Pilipino kayo at kayo po ay pro-katotohanan. Diba? Yung auntie ko nasa Jen Santos pero never DDS. Bisaya ako pero andito ako sa Japan, Banji Asay. Ang Honor Rizal now sa Evelyn Chongson pero hindi DDS. Okay? Emma Francisco Masbate, hindi DDS. Roas dati dito ako sa Caloocan kay Gezem Manansala. Cagayan Lakay, Albert LB. Okay, Cagayan. Pero Bisaya ka. Ano to? Parang halo, Albert LB. Ilocano, Bisaya. Okay. 1 Toledo City, Cebu. Malaysia. Nasa ang gulo mo, Albert. Oo. Ilocos Norte. Bisaya ka rin, Ma'am Jenny Ramos? Okay. So, halo na to mga to, kaya ganon. Si Oni Nuevo, watching from Liliw, Laguna. 1, asawa ko taga Cebu, sabi ni Ma'am Irma Kapuyan. So ngayon, hindi ibig sabihin talaga mga kababayan, 'di ba, from point of view na nakita natin ngayon, napakadami nyo. Halos lahat ata sa 1,000 dito na nanonood, puro Bisaya. So wala talagang solid DDS sa Mindanao. Walang solid DDS sa mga Bisaya. Kasi, tingnan nyo mga kababayan, halos ng karamihan nanonood dito, Bisaya pa pala. Ngayon ko lang nalaman, akala ko puro Ilocano nanonood sa akin. Masbate is not Bisaya. Hindi, Sharon Canolas, mali. Kasi, kaya niya sinabi na Masbate siya kasi Bisaya siya, pero nakatira siya sa Masbate. Yun. Kasi sabi ko, kung kayo ay Bisaya, type 1. Kung kayo ay Bisaya na hindi DDS, type 1. Pero isulat nyo kung saan lugar kayo naroroon ngayon. So, yes, Masbate is not Bisaya region, mga kababayan. Kasi ang Masbate ay Bicol. Bicolano yan, di ba? O mga Uragon. Alam ko yan kasi napunta ako dyan. Pero, taga doon siya, Bisaya siya, taga doon lang siya nakatira. Okay, malamang nakapag-asawa doon ng Bicolano, kaya doon napunta. Pero hindi siya Bisaya. Kaya nilagay niya doon Masbate. Hindi po pure Ilocana po ako, sir. Okay? Nainggit ako sa Bisaya, ang dami nilang PBBM. Kaya pala. Sila Carclea, Maris, May, Kakopi, mga Bisaya yan, pero loyalist. Oo, Negros, di ba? Yes, Masbates, Bicol. Correct. Guys, don't forget to like, share daw, sabi ni Pascachi. Walang supporter mga Duterte sa mga Bisaya sa totoo lang. Bisaya, Masbate is Bisacol. Correct. Ako ka GP1 Western Samar pero nasa Singapore po ako ngayon. Ayun, sabi ni Dami Perez. Ang dami nyo. Kaya kayo ang nagpapatunay na wala talagang solid na Bisayang DDS, 'di ba? O paano ba? Should I say walang hindi ko alam kung paano ko ba itatawid yung sasabihin ko. Kaya, mga kababayan, okay, ganito na lang. Hindi lahat ng mga Bisaya DDS. Ganon. Hindi ko alam kung paano ko itatawid yung sasabihin ko. Nagra-rumble eh. 'Di ba? Para hindi na ako balito. Hindi lahat ng Bisaya DDS. Ganon lang 'yon. Kaya wag kayong magalit. 'Di ba?
Porket may nagsasalita na sila ay hindi DDS, nagagalit kayo. Balikan natin si Loren Legarda, mga kababayan. Totoo nga ba na talagang si Loren Legarda ay binasura na ang kanyang picture? Mamaya pakita Patuloy na natin. sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panig at reaksyon ni Senador Legarda. Oh. So ngayon mga kababayan, dahil nga po galit na galit sa kanya bilang alumna ng Assumption College of San Lorenzo, hindi San Lazaro, mga kababayan, ay eto na po yung nakita natin. Tinitingnan ko kung ito ay AI, pero mukhang hindi AI, mga kababayan. Ewan ko lang basta sabihin nyo po sa akin kung ito po ay AI. Pwede naman. Pero grabe, nakakatawa na ibinasura po ang picture ni Senator Loren Legarda, mga kababayan. Totoo naman. 'Di ba? Dati na siyang political butterfly. Kapag ganito ay wala na siyang paninindigan, tama lang na ibasura ang kanyang litrato. 'Di ba? Pero sabi ko nga kanina, hindi pa uli ang lahat. Kung hindi man nila ibinasura ang picture ni Loren Legarda, at walang katotohanan nito, mga kababayan, maaaring ang gumawa nito na si Rondi C, mga kababayan, ay masasabi po natin sobra pong dismayado at sobra pong, kumbaga, hindi komportable sa pinagagawa nitong si Loren Legarda. Kaya naisip na gumawa ng ganitong larawan para ipakita po ang kanilang pagkadismaya na sila po ay totally disagree sa ginagawa nitong si Legarda. Pero hindi pa Legarda huli ang pagkakataon. Pwede mo pang bawiin ang iyong nagawang pagkakamali. Ardo Dalisay, ito yung mga bagay na pwede mo pang itama. 'Di ba? Hindi yung kagaya ng ginawa ni Alan Peter Cayetano kasi may masama nang nangyari doon. May masama ng implikasyon. May dulot na masama sa bansa natin, doon sa mga tao na nalagay sa alanganin, yung mga empleyado, mga media, at kung sino-sino pa. Dahil kung ikaw ang tinamaan nun, sasabihin mo kay Alan Peter Cayetano, hayop kang kaldero ka. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit hindi mo na-handle ng maayos ang Senado? Pero yung kay Loren Legarda, pwede pa niyang itama sa pamamagitan ng pagbawi ng kanyang boto kay Alan Peter Cayetano at sumama doon po sa Senate minority para maging bagong majority ulit. 'Di ba? Oh. Nagbanta si Camille Villarhudas daw ang kakalas kahit si Marcoleta. Kahit si Marcoleta. 'Di ba? Nagbanta din. At may matindi pa yang pahayag tungkol kay mga kababayan. Kay Trillanes, itong si Marcoleta. Bakit daw niya sinusunod yung sinabi ni Bato na Mr. Trillanes, gusto mo ikaw pa magposas? Sabi niya, pag inutusan ba siya ni Bato na kumain ng tae, kakain din siya ng tae? Ibang usapan naman yun. Kasi ang usapan nila, pagiging lalaki. 'Di ba? Nasasamahan siya magpuposas, pero pag usapang kakain ng dumi, kabaliwan na yon kung gagawin mo yon. 'Di ba? Hindi na matinong tao ang gagawa nun. Inutusan ka, gagawin mo yon. Not unless nasa panganib yung buhay mo at buhay mo ang kapalit kapag hindi ka kumain nun. Pero sa iba, kung papatayin mo ko, compare sa papakainin mo ng dumi, di baling patayin mo na lang ako kaysa kumain ako niyan. 'Di ba? Ganun ang paninindigan ng ibang tao. Kaya nagtataka ako dito kay Marcoleta, bakit yung kanyang analogy ay ginagamit para ikumpara yung usapan ni Bato de la Rosa na nagyayabang siya, na sabi niyang ganun, Mr. Trillanes, Mick Maydi, angak-ngak ka ng ngak-ngak, ICC ka ng ICC, gusto mo sumama ka pa sa magposa sa akin. 'Di ba? Sabi niyang ganun. Yun, usapang lalaki lang yun. Dun sa pagkain ng dumi, walang usapang lalaki dun. Usapang kababuyan yun. Yan ang usapan at logic ng isang taong mababa ang kaisipan. Kaya ka natatawag na lowest rank. 'Di ba? Kaya ka nasasabi na lowest rank kasi napakababa ng pag-intindi at pag-unawa mo sa isang bagay. 'Di ba? Yung analogy mo, para kang lang si Bong Suntay. Yung analogy mo, yung pagiging lalaki, ang usapan nilang dalawa, ipinakita yon ni Trillanes, kaya siya
ang magpupulpil ng wish ni Bato. Tapos ikaw gusto mo, mag-wish daw si Bato na kumain ng dumi si Trillanes. Kakainin daw ba ni Trillanes? Ikaw, Marcoleta, kapag inutusan ka ng isang tao, kumain ng dumi, kakain ka ba ng dumi? Natural sasabihin mo, hindi. Diba? Eh di ganun din yung kay Trillanes. Diba? Kasi ibang usapan yun. Yung pinagagawa na yun ay mahirap gawin. At hindi tatanggapin ng sikmura yun, pati yung utak mo. Pero yung unang hiling ni Bato, kayang-kayang gawin yun bilang lalaki ni Trillanes. At para mapahiya na rin itong si Batugan. Idol, kahit kailan yung mag-amang Marcoleta, puro mga bulok, wala namang ginawang mabuti para sa taong bayan, mga gago klaseng mga politik. Ano pa nga ba? Diba? Yung logic na nga lang niya eh. Hindi mo maintindihan eh. Parang hindi logic ng isang abogado. Oh, maraming beses na yan ang napatunayan. Maging yun dun sa restitution na napahiya siya ng gusto, di ba? Takot sila maging minority kaya nagbanta. Yan ang totoo. Kasi wala silang magagawa eh, mga kababayan. Hindi nila kayang maghari kapag silang nasa minority. Di ba? Kakain ng dumi yan dahil isang bulldog. Si Marco Beta siguro kakain ng dumi. Lol, sila nagbabanta pero sila din umiyak na nananakot daw. Tama, di ba? Anyway mga kababayan, dito na po natatapos ang ating live streaming ngayon. Batian na naman tayo sa lahat po ng naririto. At napatuloy na nagko-comment hanggang huli mga kababayan ay maraming salamat kay Sir Orlando Esperanza, Ruben Corsena, Banji Asay, Royal November, Eva Aragones, Rex Benemerito, Ma'am Gina 31 or ate, ayaw niyang magpatawag na ma'am. At syempre mga kababayan, Ram Palma, Lilian Robrero, Silvia Latore, Dancel Gulatera, Lynn Ordones, andito rin si Jing Caliza, Arnedo Olaes, Charlie Whiskey, Ati Cholang, Susan Mingito, Seven Samurai, Day De Roca, Adam Gentica, Glenn Resurrection, Angelita Arbon, Mark Sir Michael Pangan, Mark Bon Jovi, Orlando Esperanza, Jenny Ramos, Pink M.A., Lilian Robrera, Irene Santiago, syempre mga kababayan, Belia Hota, Shi Putin, Merly Nasnar, sino pa? Mary Ann, Roberto Cabe, Princess Paris, Baby FJ, hello? Dito rin si Babson, Dami Perez, Pascachi, Idol. Sino pa guys? Magpapabati dyan. Winnie Halos. Yung mga hindi natin nabati ito kanina sa unahan. So binabati ko lang din yung mga nandito pa hanggang ngayon. Diba? Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, mag-like na po kayo. Mami Edita Dinaya, hello. Right? Sino-sino pa guys? Ram Palma, hello. Mama Gina, Irma Kapuyan, hello po. Willie Digo, thank you. At eto na nga mga kababayan, kita-kita po muli sa susunod na live stream natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, binabati ko po mga kababayan ang maligayang karawan si Babsan. Mabuhay ka hanggat gusto mo, idol. Pabati daw kay Mary Ann sa kanyang Veronica at Veras Apparel. Uy, baka naman. Pa-shoutout daw kay sa pinsan ni Ma'am Gesem Manansala sa Rojas, mga kababayan, Santiago at De La Vega. Shoutout po sa inyo. Ma'am Florita, shoutout. Cordapia Makoy, shoutout sa inyo dyan sa Hong Kong. Gemma Agogo, hello.
Hello sa inyo dyan, Ma'am Rowena Crow sa Ohio. Hindi pa pala tayo tapos. Di na kailangan ang pagdanak ng dugo. Aha. Kailangan lang gamitin na isip at puso. Isa buhay natin ang isang kaisipan na tayo'y Pilipino. Shout out Manoy Tarok. Monet ng Cereza Force. Hello kay Sir Bobo at Amistad. Winnie Ertos. Jackie Duque Dukha.